Anong magandang pagbabago na pwede natin magawa ngayon? Simple lang po. Yung maghanap tayo ng magagawa natin para mapangiti ang Diyos at ang ating mga kapwa. Be someone's reason to smile today. At ano ang magandang maipapakita natin para mapangiti po natin ang Diyos? Dalawa po. Una, God will smile to you when you avoid sin. Gusto mo mapangiti ang Diyos? Umiwas ka sa kasalanan. Sabi po sa Proverbs 15, verse 9, tandaan niyo po ito, the way of the wicked is an abomination to the Lord, but those who pursue righteousness, God loves. Paano mo mapapangiti ang Diyos kung patuloy ka pa rin sa iyong paggawa ng mali at hindi tama? So ano magandang gawin ngayon? Sumunod tayo sa mensahe, sa utos ni Jesus na magbalik loob sa Diyos, na magbago ng buhay. Repent, humble yourself. God smiles to those who humble themselves. Because if you do not humble yourself, you will be humbled. Ang ganda pong paalaala nun. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, ikaw ay ibababa ng Diyos. So isang magandang tanong, ano ang kailangan kong baguhin ngayon sa aking buhay? Anong kasalanan ang kailangan kong iwasan ngayon sa aking buhay? Gusto mong mapangiti ang Diyos? Umiwas sa pagkakasala. Pero pangalawa, kung gusto mong mapangiti ang Diyos, kailangan kang maging tapat sa Diyos. Be faithful to God. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Ang kwento ni Abraham, sinasakripisyo niya ang kanyang anak si Isaac dahil hiningi ito ng Diyos. Balikan niyo po ang kwentong yon, nakakapagtaka talaga. Kasi si Abraham, tumanda na, sobrang tanda. Ito lang yung kanyang dasal sa Diyos na magkaroon ng anak. At nung binigay ng Diyos itong kanyang anak nung mga 90 years old na siya, ano naman hiningi ng Diyos? Isakripisyo mo yung anak mo sa akin. Pero hindi po nagreklamo si Abraham sa Diyos. Hindi niya kinwestiyon ang kagustuhan ng Diyos. Nung hiningi ni Yahweh ang kanyang anak, walang pag-aalinlangan sa kanya, walang dalawang isip, sumunod siya. At dito nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Dahil po dito anong nangyari? Nangako ang Diyos na siya ay pagpapalain ng sobra-sobra. God promised that to Abraham, because of your faithfulness to me, I will bless you abundantly, and I will make your descendants as numerous as the stars, as numerous as the sand of the sea. Tingnan niyo po, yung dating baog, ngayon siyang pagmumulan ng maraming angkan. Kaya nga, yan po yung isang hamon sa atin, na pag ikaw ay tapat sa Diyos, hindi mo lang mapapangiti ang Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya ng sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw. The question is there is something God wants me to do which I still avoid doing? Ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon, sa aking buhay, na iniiwasan ko, na inaayawan ko, na hindi ko pa rin ginagawa? Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo, meron daw silang narinig na isang boses sa alapaap sa langit. Sabi, ito ang aking minamahal na anak, sundan niyo siya. Mga kapatid, kapag pinakikinggan natin, sinusundan si Jesus, ang anak ng Diyos, napapangiti din natin ang Diyos Ama. At ikaw ay pagpapalain lang sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ni Jesus. Alam niyo po, marami po sa atin eksperto sa pagpapaluha sa iba. Di po ba? Diyan tayo magaling eh. Tayo madalas sa nagiging dahilan ng lungkot ng ibang tao. Pero sana naman po, kung ma-realize nyo ito, kung mapagtanto nyo, na madalas kayo ang nagiging dahilan ng luha ng iba. Sana naman, magpursige ka na ikaw din ay maging dahilan ng ngiti ng iba. Balansihin nyo naman. Kung marunong ka magpaiyak, sana naman marunong ka rin magpangiti. Hindi niyo po ba napansin na pag namatay yung tao, doon pa lang natin siya bibigyan ng bulaklak? Bakit kailangan nating hintayin na mamatay muna yung tao bago natin bigyan ng bulaklak? Doon mo palang papadala yung bouquet na pagkalaki-laki tabi ng kanyang kabaong. At pag nilibing na, doon mo tatambakan ng bulaklak yung tao. Ang tanong, nung buhay yung tao, binibigyan mo ba ng bulaklak? Meron pa nga mga iba
Kung kailan namatay, doon palang nilalagay yung mga paboritong pagkain. Bakit nung buhay ba, binibigyan mo ng paboritong pagkain? Ang tanong, yung patay, aamoy pa niya yung bulaklak. Yung bangkay, ma-appreciate pa ba niya yung ganda ng mga binibigay mong bulaklak? Di ba hindi? Ang tanong, binibigyan nyo, pinagluluto nyo ng pagkain yung patay, dinadala nyo pa sa sementeryo, inaalay nyo doon sa patay. Matitikman pa ba niya? Bakit kung kailan patay na? Doon ka humahagulgol, doon mo sinasabi, mahal mo siya. Pero nung buhay siya, hindi man marinig-rinig nung tao kung gaano mo siya kamahal. Maririnig pa ba niya? Mauunawaan pa ba niya? Makakapagpasaya pa ba ang iyong salita doon sa patay? Bakit kailangan pa nating hintayin na mamatay ang tao bago natin siya pasiyahin? Bakit hindi ngayon, habang buhay, habang nakakarinig, habang nararamdaman, bakit hindi natin pasiyahin at magpangiti dito sa mga taong minamahal natin? Bakit hindi po natin ugaliin ito na habang buhay ang minamahal mo, maging dahilan ka ng kanyang pagngiti? Make an effort. Be the reason of someone's smile today. Isang mabilis na paraan para magbago ang iyong buhay. Ano po? Yung ngumiti ka lang. Why smile? Because smile, remember, is your happiness under your nose. Hinahanap natin yung tuwa sa labas. Nakakalimutan natin ang tuwa nandito na sa ating kalooban. Smile because you can change somebody. Nakakahawa po ang ngiti. Kahit na may nararamdamang kasakit, kahit na may iniisip kang pangamba, try to smile. It can change someone's life today. And smile for God. Why? Because your smile is your shortest prayer of gratitude that you can offer to God. Nahihirapan kang magdasal? Anong kailangan mong gawin? Ngumiti ka. Tandaan niyo po yung napakagandang kasabihan that your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ang tanong, bago tayo bumalik sa Kanya, ano ang gagawin natin sa buhay na ito? Sana bago natin makaharap ng Diyos, mapagmalaki natin sa Kanya, Panginoon, naging dahilan ako ng pagngiti ng iba. Panginoon, sinubukan ko, I tried my best na mapangiti kayo. Sinubukan ko umiwas sa kasalanan, sinubukan ko maging tapat. Ngayon, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagluha ng iba, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagsimangot ng Diyos, habang may oras at panahon, mga kapatid, huwag natin sayangin ito. Pwede kang magbago. Ngayon na, huwag mo nang hihintayin ang bukas. May magagawa ka. Pakita mo ang kagandahan ng iyong kalooban, ng iyong pagkatao na tinanim na ng Diyos sa iyo. Magsimula nung umpisa pa, maaari sa tulong ng Kanyang grasya.